Yan, sibak yung fuse nito, kaya wala siyang power. Yan, pasensya na. Pansinin nyo, bakit umiilaw? Kakatapos ko lang gawin itong Joson Uranus Max ni Sir Noli. Next natin itong equalizer naman niya. Yung Behringer na FBQ na 2231, 31, basta 31 brand at 31 band na equalizer or graphic equalizer. Yan, Behringer ito ah. Ngayon, ang issue nito, walang power. Parehas. Itong Joson Uranus niya, wala rin power ito. Ngayon, ito wala rin power to. Ayan. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Ay, hindi pala. Nabuksan and then troubleshoot ko na. Ito pala yung model niya. FBQ Feedback Detective System Model FBQ 6200. Tinanggal ko na pala yung takip and then troubleshoot ko na. Ngayon, sibak yung fuse. Ito siya. Yan, sibak yung fuse nito. Kaya wala siyang power. Ayan, pasensya na. Ngayon, kung saan yan nakalagay yung fuse, dito yan. Dito. Yan, ito, nahirapan nga ako tanggalin, no? Yan, dito sa loob. Ngayon, pinalitan na natin to. Bago na yung fuse dyan. Pinalitan na natin, ha? Inulit natin. Dito yan sa loob na to, fuse yan dyan. Baka mamaya hanapin nyo kung saan yung fuse. Dito yan sa ilalim. Bumigay, tumirik, burn. Ano pa tawag dyan? Pumutok. Open na siya, oh. Ngayon, dahil pinalitan ko na yan, pansinin nyo kung anong mangyari. I-plug natin. Pero gagamit tayo ng bulb, syempre. Ngayon, baka sabihin nyo, 110 ito dahil Behringer. Pati nga rin ako, sabi ko baka mamaya 110 lang siya. Pero nakalagay dito is 230. Kung papansin, no? 230 volts. Yan, 230 volts yung input niya. Ngayon, pinalitan natin ng fuse. Pansinin nyo, bakit umiilaw? Although meron siyang supply, oh. Kaso umiilaw lahat. Umiilaw lahat. Di ba? Nakapagtataka naman. Di kaya 110 yan? Or 220 o naman? Ngayon, ang gagawin natin, gagamit tayo ng bulb. Ay, ng 110. Bukod sa may bulb, try natin iwa 110. Baka mamaya 110 to eh. Yan transformer nyo. Sige, try natin ba? Kapag umiilaw pa rin yan or hindi pa rin normal, ibig sabihin, 220 siya, na may problema lang yung transformer. Naihang ko na yung dalawa. Dalawa lang. Yan, iniwan natin yung isa, hindi pa rin gagana naman yan. Ito kasing gitna is ground to. Tapos malamang 17 or 18 ito. Yan, ihang lang natin ganyan lang siya. Para malaman lang natin kung iilaw pa rin yung bulb natin. Ngayon, naka 110 pa rin ha. Meron talaga oh. May problema ito. Dapat hindi pa rin magbabaga yan. Ngayon, ilipat natin. Dito. Lagay natin sa may bulb. Natin. Meron talaga siya, oh. Meaning may problema talaga yung transformer. Transformer yan, sira niyan. Ngayon, tanggalin natin, check natin. Ito yung transformer niya, ang cute to. Mainit siya. Medyo mainit. Naka 220 ito. Alam niyo bakit? Itong kinuha nyo. Itong pula na to is 110 ito. Tapos ito 0. Tapos 110. 110, magiging 220 yan. Tama naman, no? 220. Ito kasi 110 to. Na may problema kapag ganun. Mainit siya. Medyo mainit. Ang gagawin natin, hindi natin kaya i-rewind to. Sa liit nito, hindi kaya i-rewind to. Ang mangyari nito, magpapalit ka ng transformer. Magpapalit tayo ng transformer. Maghanap tayo ng medyo mataas-taas yung amperahe. Kasi compare mo to sa mga maliliit na transformer na EI core. Mababa kasi yung amperahe nun. Kailangan medyo mataas. Kaya maghanap tayo. Maghanap tayo ng pamalit. Kahit EI core siya. Gawa na lang natin ng paraan. Wala, hindi kaya to. Pwede namang i-rewind to. Talagang kung wala ka mahanap talaga. Tapos kung gusto mo ibalik to. Kaso, hassle to. Kasi may babiyakin mo to, todo. Kasi mo ng buo yan. Mga trabaho siya.
mas maigi na mag-rewind ka na lang or palitan mo na lang ng panibagong transformer. Yan, tapos supply ito, mga nasa 17 lang naman to eh. 17 lang ito. Hanap ako. Dito ako ngayon sa may bahay. Overtime nga ito eh. Wala akong mahanap na core na medyo malaki na 18 na mga 2 ampere man lang. Meron ako dito is, ito mga 2 ampere to pero 12 lang. Ito, yung nabibili sa Dico. Kapos to. Although pwede rin naman to, kaso lang mabibitin yung supply. Dapat doon, mga 17 ng supply. Kasi meron pa sa regulator ng 15. Pwede naman yan na 15. Pwede naman to, gagana naman to. Kaso lang, mabibitin yung supply talaga. Kasi may regulator pa siyang 15. Kaya ang gagawin natin, ito, binaklas ko na siya. Oh. EI core to. Wala rin ako makitang toroid na medyo malaki na yung kasya doon eh. Binaklas ko siya. Ang gagawin ko dito, magdudugtong tayo from 12.012 magiging kahit 20 nga palabas mo dyan, kahit 24 pwede pa eh. Kasi may regulator din naman eh. Pero pinaka-the best doon, para hindi siya ganun kainit, mga 17 to 18 volts lang. Or kahit hanggang 20 volts pa. Yan, 16, 17, 18. Yan ang pinaka-the best. Ngayon, dadagdagan natin to. Itong side na to is 0, 110 to 20 to. Ito to 20, 110, and then 0. Yan, tapos ito yung, dito tayo magdudugtong. Ito pinaka-center top niya, yung green. Tapos dito tayo magdudugtong sa dilaw na to. Ang ikot nito sa lisi. Pag ganun yung isa, tapos yung isa pag ganun, pabaliktad. Okay, diskartehan natin. Ito yung pinaka-bracket niya. Oh. Kahit EI core lang, basta mabuo natin, mapalitan natin yung transformer nun. Yung Behringer na yun, goods yun. Ngayon, magdudugtong muna ako. Natapos ko nang i-rewind. Pasensya na kung di ko na pinakita sa inyo. Basta dinagdagan ko lang yung winding niya. Yan o, ba na yung tape niya. Then kumapal na siya. Tapos dito, tinanggal ko na yung 110. Yung isang wire dito, tinanggal ko na yung 110. Bali, 0 to 20 na yan. Tapos dito, ito nga, pinaltan ko yung wire. May sakit na siya. Ayan, ang ginawa ko, tinansya ko na lang. Hindi na ako nagsukat. Kung ba, nagdagdag na ako. Hindi baling sumubra ako ng 15 volts pataas. Kasi 12 volts na nga siya eh. Magdadagdag ka ng ikot doon, dadagdag din yung turns nun, yung voltahe nun. Kaya tinansya ko na lang, paano maging labasan nito, kung mag 17 man yan, mag 18 man yan, okay lang kasi may regulator naman eh. Okay, ito na siya oh. Kulang na lang dito is bubusan ko ng varnish. Yan, bubusan ko pa ng varnish ito. Pwede na oh. Mas malaki siya. Ito yung transformer ng mga 231 na ordinary lang. Yan to. Yung maliit lang siya. Ito sira to eh. Oh. Sira yung 110 ito. Hindi na aluminum ito. Ito pure copper ito. Gawa ito ng Dico. Sana yung pangalan nito. Nawala na. Kasi tape na yung binalot ko rito. Yan. Gawa ito ng Dico. Pure copper yan. Yan okay lang. Para wala na nangyari oh. Pwede na yung mounting to. And then tignan mo naman kung gaano kalayo yung amperahe nila nito. Ito mga nasa 1 ampere lang ito eh. Ito mga around 2 ampere ito. Yan, pwede ito. Mas malaki ito kumpara dun sa mga ganito lang. And then tansya ko, mga same sila ng amperahe yung bilog na toroidal doon. Mahirap airwine yun, sobrang liit. Kaya mas maigi pa ito. Yan, busan ko ng varnish tapos tuloy natin bukas sa shop. Ito, tuloy na tayo ulit dito sa my shop. Yan, ito yung ito yung transformer nyo. Ngayon, yung wire nito pinutol natin. Tapos nilagay natin siya dito. Yan, dinugtong natin dyan. Para umabot siya dito kasi malayo. Okay, ito na siya oh. Yan, dito natin nilagay yung body ground nya. Or yung earth ground pala. Ngayon, tingnan natin kung ilan yung voltahe na dumagdag dun sa 12 volts natin kasi dinagdagan natin kagabi. Okay, ito yung tester natin. Paano kaya? Teka lang ha. Okay, bali ito. Tinusok ko siya. Yan, ground yan. Tapos AC. Tingnan natin. Ngayon, natin. Pansinin nyo yung bulb ha. Hindi na siya umilaw. Oh. Meaning, naka 220 yan. Or, wala na siyang shorted. Unlike dito, may shorted talaga siya. Ngayon, tingnan natin kung ano yung voltahe na lalabas dito. 15.6, pwede na rin to.
Kapag na-regulate yan, mataas na yan. Mga nasa 18 volts na yan. O yan, 15 volts. Ito, 15 volts. Okay, pwede na. Pwede na yan. Ngayon, iwawiring ko siya. Itatap ko ulit siya dito. Itatap natin ulit siya dito. Para malaman natin kung may problema. Sana walang problema dito sa may slide. Para hindi numaba yung oras natin. Dito na tayo sa may harap ulit. Ngayon, switch on natin. Okay na. Tingnan mo yung bulb, hindi na siya umiilaw. Oh. Diba? Nakaraan kuwan yan, umiilaw yan. Tapos, naninibak ng fuse. Kaso hindi ako marunong gumamit nito. Okay, yung iba hindi umiilaw Parang stuck na to. Lala na si bossing dito. Importante na pagana natin. Importante na pagana natin. Hindi ako marunong gumamit din ito. Okay. Ayun na, okay na. Bahala na si bossing dito Yan lang guys. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kahit sa ganitong klaseng video lang na kung paano ito, pwede naman i-rewind to kung talagang pagkaabalahan mo, tutuktukin mo to, basagin mo to, tapos mag-rewind ka ng mano-mano or either hanapin mo kung saan banda yung shorted nito. Hanapin mo kung saan banda yung may shorted kung bakit may shorted siya or either magre-rewind ka talaga. Kaso matrabaho to. Ito kaliit. Di bali mag-rewind ako ng malalaki. Kaya ginawa natin, ayan palit na lang tayo ng transformer. Malaki rin naman yan Hanggang dito na lang. And then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin pag-subscribe ng YouTube channel natin, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.